mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating midweek service. Bago po ang lahat, samahan niyo po akong basahin ang mga aklat ng mga awit, chapter 100, verse 1 to 5. Awit ng pagpupuri. Umawit sa kadalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may uwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya-kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay dumako na sa ating pambuhat na panalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, upang kami po ay makapanambahan sa inyong banal na harapan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa namin sa araw-araw, Panginoon. Naway kami, Panginoon, ay inyong pakalinisin at gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, na naway kami ay pangunahan, Panginoon. Lugubin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga tatayo, Panginoon, sa tutugtog, at ganoon din po sa maghahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Naway kami po ay yung pangunahan, Lord God, bigyan ng knowledge ang wisdom, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon. Naway, pagalingin niyo po sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord. At Lord, itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas at Israel, Panginoon, na naway layo sa sakuna at sa mga kasamaan, Panginoon, na pangunahan niyo po, Panginoon, ang bansang ito, Lord. Lalong-lalo na ang mga leaders, Panginoon, naway magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng knowledge upang mas mapamunuan po nila, Panginoon, ang mga bansang ito, Panginoon, na iyong pinili, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ngayon po ay mag-umpisa na po tayo sa awitan po natin ang masayang awitin ng ating Panginoon. Awitin po natin ang magkakapansin. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko.
papuri ka, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito pang aming sabot na namin sa tanging pangalan na lamang Jesus. Amen and amen. Dalakpan natin ang ating po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na ihahatid po ni Pastor Edwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay dadako po tayo sa kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible in the book of Colossians chapter 1, verse 21 hanggang verse 23 sa pagpapatuloy po ng pag-aaral po sa aklat po ng Colossus. Ito po ang salita ng Diyos. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang tungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at pananalita, maaari lang po tayong umupo. At yung topic po natin, the conversion of the Colossians. Kung mapapansin po natin, dito po ay ang topic po ni Apostol Pablo ay tungkol po kung paano itong mga taga-Colossus ay nadala po sa Panginoon, nakakilala po sa ating Panginoon. At kung makikita po natin, una, pinag-aralan natin yung tungkol po sa kadakilaan po ng ating Panginoong Diyos at tungkol din po sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. At dito naman ay muling ipinaalala po ni Apostol Pablo ang tungkol po sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa kanila pong naranasan. Siguro maraming katanungan kung bakit, sino ba ang nagdala sa kanila sa Panginoon? Kasi kapag tingnan po natin mabuti ang salita ng Panginoong Diyos, sabi nga po ganyan si Apostol Pablo during his, yung sinasabing church planting talaga namang ginamit siya ng ating Panginoon dito po sa lugar na ito at marami po ang mga nakakilala at tumanggap po sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, titingnan po natin muli ang salita ng ating Panginoon. Kasi kung mapapansin po natin dito, may mga paalala pong binigay po sa Apostol Pablo sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Una, binanggit po diyan ang salita ng ating Panginoon. Before their conversion, sabi nga po, bago dumating na sila nakakilala po sa ating Panginoong Diyos, ang sabi po ng salita ng Panginoon, they were alienated and enemies. Pag tingnan po natin yung word na yan, binanggit po yan sa Tagalog, Colossians chapter 1 verse 21, sabi po sa Biblia, binanggit po, dati, sabi niya sa taga-Colossus, kayo'y malayo sa Panginoon. At ganyan din po naman, binanggit, dati kayo'y mga kaaway ng ating Panginoong Diyos. At kung mapapansin po natin dito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ay tanong po ganito, bakit dati sila'y malayo sa Diyos at bakit dati sila'y naging kaaway ng ating Panginoon? Kung papansinin po ninyo yung sumusunod pong mga salita, sabi po ng salita ng Panginoon, dahil sa inyong una paggawa, ibig sabihin yung kanilang mga gawa, masama. At ang sabi ng Biblia, dahil din po sa kanilang pag-iisip. Ibig sabihin po, ipinakita dito, ang kadahilanan pala kung bakit ang isang tao daw po ay parang mapapansin natin, malayo po sa ating Panginoon at patuloy na kinakalaban niya ang Diyos kapag siya'y patuloy na nag-iisip ng masama at patuloy po siyang gumagawa ng masama. At dito po ay ipinakita po ng salita ng Diyos, ang tao pa lang nag-iisip lagi ng masama at patuloy na gumagawa ng masama, ang sabi sa Biblia, malayo siya sa Panginoon. At pangalawa, sabi nga kung ganyan, ang turing ay kaaway siya ng ating Panginoon dahilan siya'y lumalakad hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kung kaya't yan ay pinakita po ng salita ng ating Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, sabi nga kung ganyan,
Naalala niyo sinabi ko sa Ephesians chapter 2 verse 1, di ba? Sabi niya, dati kayo mga patay. At dahil, sabi niya ganyan, kaya itinuring ng patay ng Panginoong Diyos, dahil sila ay patuloy na gumagawa ng kasamaan, patuloy na nagre-rebelde, patuloy na lumalaban sa ating Panginoong Diyos, kaya ang tingin sa kanila ng Panginoon ay talagang itinuring silang mga patay at nagpailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Yan po pinapakita po ng Word of God. O ibig sabihin po, pinakita dito, ito isang uri lamang po ng pagpapaalala na binanggit po ni Paul na tandaan nyo na kayo'y ganito ang dating kalagayan ninyo. At kung papansinin po natin, di ba? Yan din ang dati nating kalagayan po sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayo'y kalaban ng Diyos, napakalayo natin sa Panginoon. Pilit natin inilalapit ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Pero, sabi nga kung ganyan, ay hindi tayo makalapit. Bakit? Dahil masama ang ating isipan, dahil masama yung ating mga gawa. Kaya naman ang turing sa atin ng Panginoon ay talaga namang tayo ibinilang niyang mga kaaway. At yan ay pinakita po ng salita ng Diyos. So walang pagkakaiba. Karamihan, ganito ang kalagayan po ng mga tao na kung saan ay wala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yan ay pinaalala po ni Paul tungkol po sa mga Christian doon sa Colosas. Pero, binanggit din po niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, but now, they are reconciled. Ibig sabihin po, paano sila na-reconcile mga kapatid? Paano sila na naibalik sa Panginoong Diyos? Paano dumating yung punto na sila ay sabihin natin, nakipagkasundo sa Panginoong Diyos? Alam po ninyo, kapag hinan po natin yung verse 20, sinabi po niya sa salita ng Panginoon, ito po ay nangyari, unang-una po, sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Verse 20, paano nangyari ito? Sa pamamagitan ng kanyang, o sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Okay? Verse 21, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, kung papansinin natin sa Hebrew chapter 2 verse 9, binanggit po ang mga salita pong ito. Ngunit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Kasi yung panahon niya talaga sa mundo ito, napakakunti lamang po mga kapatid. Diba? Sabi nga po sa Bible, kung titingnan natin yung naging buhay niya dito, umabot lamang po siya ng 33 years. Pero at the age of 30, dun pa lamang siya nagsimula ng kanyang ministry. At 33, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At kung mapapansin natin, sabi nga po ng salita ng Panginoong Diyos, alam naman natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Paano nangyari ito? Paano nangyari yung dumating yung point na sabi nga kung ngayon binigyan ng karangalan at kaluwalhatian? Dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. No? Yan isa sa mga mapapansin po natin na kung saan isa sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos kung bakit po pinarating ang Panginoong Jesucristo dito. Yan nga sinasabi, bakit kailangan pa siya mamatay, di ba? Yan ay kasama po sa mga plano upang matubos po ang tao sa kanilang mga kasalanan. At yan ay bunga po, sabi nga po, yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pag-aalay ng dugo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, ito ay sabi nga po, pagmamahal, pagmamalasakit, at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ngayon din po naman, ipinagita sa Hebrew chapter 2 verse 14, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So, ibig sabihin po, hindi lamang po ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang tao daw po ay masasabi po natin magkaroon ng sinasabing kaligtasan, di ba? Kundi mapalaya mismo sa kapangyarihan po ng kaaway na kung saan ay sabi nga po siyang may kapangyarihan sa kamatayan.
At yan ay binigyan diin po ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung sabihin natin na ganitong puntos, kung wala si Jesus Christ, wala ho tayo eh. Hindi tayo maliligtas talaga. And in fact, kung titingnan po natin, sabi nga pong ganyan, walang sino ng tao na pwedeng sabihin natin na yung kanyang mga gawa ay pwedeng makaabot sa pamantayan ng ating Panginoon Diyos upang siya ay matubos sa kanyang kasalanan. Yan ay maliwanag po na sinasabi po ng Biblia. At hindi lamang po yan. Sabi nga po, hindi lamang po na kung saan daw po ay ipinakita ng Diyos yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa mga tao. At ang sabi nga po ng salita ng Panginoong Diyos ay ipinakita rin dyan, ginamit ang Panginoon Jesucristo para magkaroon ng reconciliation. Maray po sa yung tao po sa Diyos. At sabi nga po, pinakita rin dyan, they are now presented to God as unang-una po, at dahil ang tao po ay tumugon po sa panawagan ng ating Panginoong Diyos, sumampalataya doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, okay, na kung saan ay makapagtutubo sa sala ng isang tao, ang sabi po sa Biblia, hindi lamang daw po yung kanyang dugo at kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay makapagpapalinis ng ating mga sala. Kundi sinabi rin po ng Diyos dito sa pamamagitan ng salita niya na tayo daw po ay present sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ginawa niya tayong karapat-dapat sa pamamagitan ng ating pagkikipag-ugnayan po sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi po sa Biblia, tayo ngayon ay ginawang banal, unang-una sanctified. Ibig sabihin po ng holy dyan ay sanctified, dinalisay, o kaya nilinis. Pagkatapos, set apart, okay, ang purpose kung bakit tayo pinapaging banal upang ihiwalay tayo at magamit tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi mahirap para sa atin na tayo magamit ng Panginoon, kung hindi ho tayo, masasabi natin, wala yung katangian pong ito. Kaya nga po sa pamamagitan ng ating pagkikipag-ugnayan po sa ating Panginoong Diyos, sabi sa Bible, tayo ay hindi lamang po nilinis sa ating mga sala, kundi sabi nga po, pinapaging banal, at sabi nga po, ihiniwalay sa karamihan ng mga tao sa mundong ito, ihiniwalay tayo ng Panginoon para po magamit tayo ng Panginoon para sa kanyang layunin. At sabi nga po ganyan, hindi lamang po pinapaging banal, we are blameless. Sabi nga po, yan ay pinakita niya sa Word of God. Na kayo mga taga-Colossus, you are holy and you are blameless. Pag sinabi po natin blameless, wala ka makikita ang anumang kapintasan. Paano nangyari yun? Because dahil doon sa blood ni Jesus Christ. Because of His blood. Diba? Kasi pag nilinis ka ng dugo ng Jesucristo, anumang kasalanan mo, ay mapapawi lahat yan. Malilinis lahat yan. Kaya, ang sabi ko sa Bible, pag tinawag kang blameless, walang magiging laban sa iyo ang Diyos. Bakit? Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo para sa iyo, ay hindi ka lamang po pinapaging banal, kundi pinakita ng Panginoon na kung saan ikaw ay blameless na. Ibig sabihin, sa mata ng Panginoon, wala kang magiging kapintasan. Walang magiging laban sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Kaya maalala niyo, meron sinasabi doon sa Hebrew sabi niya ganyan, pinakita po ng salita ng Diyos, na kapag ikaw daw ay pinatawad na ng Panginoon sa iyong mga sala, kasi totoo naman yun, di ba? Patatawarin ka ng Panginoon kapag humingi ka ng tawad sa Kanya. Ang sabi sa Bible, hindi lamang ikaw ay papatawarin, hindi lamang ikaw ay lilinisin, kundi sabi ganyan, yung kasalanan na gawa mo, buburahin niya lahat ito. Kaya pagdating ng araw, hindi ito tatayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Pagharap mo sa Kanya, linis ka na doon burado na yun di ba? Kaya sabi nga po, magiging blameless ka sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Maliban na lamang kung meron kang itinira sa puso mo na patuloy mong ginagawa. Pero kung ikaw kung ito, hihingi mo na ng tawad sa Panginoon, kaya papatawarin ka ng Diyos, lilinisin ka niya, at gagawin ka niyang karapat-dapat. Kaya sabi nga po, tayo po ay iharap ng Panginoong Diyos pagdating ng araw, holy, hindi,
blameless. Yan ay pinangako po ng Diyos. Kaya po, sinabi po sa Bible, mapapansin natin, 1 Corinthians chapter 6, verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, pinapakita dito yung point na dati tayo makasalanan, tayo wala sa Panginoong Diyos. At ang sabi po ni Apostol Pablo, ganun ang kalagayan natin noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa niya kayong banal. O ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. At kasabay din po nito, ipinakita din po ng Word of God, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala na, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kasi alam po ninyo, kapag ang tao po ay nagpapatuloy po sa kasalanan, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, nasa ilalim sila ng judgment ng Panginoon Nasa ilalim sila ng galit ng Panginoon Ayaw ng Diyos kasi ng kasalanan. Oo, mahal niya makasalanan, pero hindi ibig ng Diyos ang kasalanan. Magkaiba po yun Kaya kung tayo ay mahal ng Panginoon, isinalba niya tayo, yan ay pagpapakita po ng kanyang kagandahang loob sa atin. Kasi ayaw niya na kung saan tayo po ay mapahamak. Lagi po nating sinasabi ito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang dahilan kung bakit napawalay ang tao sa kanya dahil sa kasalanan. Kaya po yan ay pinapakita po mabuti ng salita ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi lamang po tayo napawalang sala, tinitiyak ng Panginoon, maliligtas po tayo at hindi sa galit o puot ng Panginoong Diyos. Gayun po naman sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya kung papansin ninyo yung sinasabing yung grace ng Panginoon, yung kanyang kagandahang loob, sabi nga po ganyan, talagang matindi yung kanyang kagandahang loob. Kasi pansinin mo ninyo, ano ba ang pwedeng makita sa ating katangian para tayo po ay bigyan ng kagandahang loob ng Diyos? Tayo kasi, bilang tao, di ba? Halimbawa, yung tao, kapag mabuti, ginagawa din natin ang mabuti, di ba? Pero tayo ba, meron ba nakita mabuti sa atin para maranasan natin yung grace ni God? Para maranasan natin yung mercy niya, yung grace siya yung mercy? Wala. Walang mabuting nanahan sa atin. Ito'y bunga ng kanyang kagandahang loob. Sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kabila na tayo rebelde, sa kabila na ayaw natin sa kanya, ay ganun ang ginawa ng Diyos na kung saan ibinigay niya kanyang bugtong na anak because of His grace and mercy. Tapos yung kanyang bugtong na anak naman, inialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang biyaya at kanyang kagandahang loob sa atin at sa kanyang kahabagan. Kaya ito mapapansin natin. At yung kagandahang loob na ito, nakapaloob po doon mismo ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Yan po pinapakita po. Pero pinakita din po sa Word of God, sabi niya ganyan, yung reconciliation na ito to God, an exalted condition, sabi niya, continuous. Magpapatuloy daw po ito, itong kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kung, merong if di ba? Kung, unang-una, binanggit po yan ng verse 23. Subalit, kailangan ninyong, unang, manatiling tapat. Yung reconciliation na ito, nagpapatuloy po sa buhay po natin ito, sabi po ng salita ng Diyos. At yung kalagayan po natin, na sa harapan ng Panginoon, kung mananatili, tapat at matatag ang inyong pananampalataya, huwag pabayaang mawala ang mga pag-asang dulot ng magandang balita o magandang balita na inyong narinig, niloob ng Diyos na kung si Pablo maging lingkod para sa magandang balita ito na pinapangaral sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. So, merong condition na pinapakita po dito na kung saan makapanatili tayo sa ating Panginoong Diyos, patuloy natin mararanasan po yung sinasabi pong blameless, holiness ng Panginoon sa buhay po natin, kung
magpapatuloy po tayo sa mga katangian po ito. Ano po? Una, sabi niya, we must continue in the faith. O they continue in the faith. Ibig sabihin, kung tayo daw po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya. Kasi kung makikita niyo yung Colossians, talaga nagpapatuloy po sila sa kanilang pananampalataya po sa ating Panginoon. At hindi lamang po yan pinakita. Pag sinabi po continue in faith, ibig po sabihin po dito is nagpapatuloy po siya sa gawain ng ating Panginoon. Nagpapatuloy po siya doon sa mga puntos na kung paano lalabog yung kanyang pananampalataya. Hindi yung stagnant, hindi yung paminsan-minsan, kundi patuloy po ito. Nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Nagpapatuloy siya sa paglagong pananampalataya niya. Kaya yun po pinapakita dito. Kailangan magpatuloy po sa pananampalataya. Katulad ng ginagawa po ng mga taga-Colossians. Na sila, they continue in the faith. Nagpapatuloy po sa faith. Pangalawa, they remain grounded and steadfast. Ibig sabihin talagang makikita mo sa kanila yung sinasabing mas lumalalim pa yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Talagang mapapansin natin nandun yung pagsusumigasig nila na magpatuloy po doon sa pananampalataya nila at paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ganyan, yung pangatlo, they are not moved away from the hope of the gospel. Kaya tatlo po itong makikita mong katangian sa kanila na sila nagpapatuloy sa pananampalataya, continue in the faith, remain grounded and steadfast, and they are not moved away from the hope of the gospel. Naalala ba niyo sinasabi po sa Bible? Tingnan po natin ito. Okay? Ang sabi ganyan sa salita ng Diyos sa Tagalog, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, hindi makikilos, laging nanalagaan sa gawain ng Panginoon. Alam ninyo na inyong mga pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Sa Amplified Version, ginamit po niya mga salitang ito. Sabi niya, be steadfast. Okay? Tapos, be immovable, hindi natitinag. Kailangan daw po manatili, okay? Kailangan daw po maging matatag, kailangan daw po hindi makikilos at hindi matitinag, okay? Immovable. Tapos, ginamit niya ang salitang ito, always excelling. Sa ibang translation, ginamit niya, always abounding. Ibig sabihin, nagpapatuloy po siya na kung saan daw po ay umuunlad pa. Oh? Laging nananagana, sumasagana. Okay? Sabi nga salita ng Panginoong Diyos, saan? Sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, yung word na excelling dito, the word excelling, ginamit po sa Amplified Version, always doing your best and doing more than is needed. Kaya hindi ka mananatili doon sa dati mong ginagawa Kailangan merong pagtunlad yung iyong ginagawa. Lumalago ka sa iyong ginagawa. Hindi lamang lumalago ka sa iyong pananampalataya, lumalago ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Yun ang dapat na makita sa mga mananampalataya. Okay? Naintindihan po ba natin yun? Amen? Yan pinapakita po lang. Tapos, being continually aware, okay, that your labor, even to the point of exhaustion, in the Lord is not futile nor wasted. It is never without purpose. Ibig sabihin, ipinapakita talaga dyan, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon may kabuluhan at hindi mawawala ng kabuluhan ito. Kamutin lahat ito. Maliit man yung ginagawa mo, mag-ilis ka ng church, basta ginawa mo yan kay Lord. Okay? Nagkaloob ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Kanya, umawit ka sa Kanya. Basta lahat ng ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, sabi ganyan, hindi mawawala ng kabuluhan ito. Ika nga, sabi nga daw meron sa Bible na sinasabi na ganito, pag nag-work ka sa Panginoon, hindi pa payag na ang Diyos hindi kanya gagantimpalaan. Gagantimpalaan. Kasi pag yung work mo, although hindi naman tayo humingi ng
oh Lord, bayaran mo yung ginawa ko. Hindi naman tayo ganun eh. Kasi ginagawa ng isang tao, kung tama ang puso niya sa paggawa niya sa Panginoon, na ginagawa niya ito, na hindi humingi ng anumang kapalit, kundi dahil mahal niya ang Panginoon, at dahil sinusunod niya ang utos ng ating Panginoon, lagi natin tandaan ito, na kung saan sa lahat ng ating mga ginagawa, ang Diyos po ang siya magpapala. Okay? Naalala niyo yung tungkol sa parabola na mga manggagawa at may upa? Di ba? Nakita natin yung katuwiran, ang Diyos natin matuwid. Di ba? Hindi siya papayag. Kung tayo nagkatrabaho sa mundo, di ba? Sinisweldohan tayo. Tingin mo, kaya tanong ko lang sa iyo, personal lang ito, tanong ito. Sa tingin mo, hindi gagawin ng Diyos sa iyo yun? Na ikaw ibibigay niya, gaganding palaan niya doon sa ginagawa mo sa Kanya? Di ba? Kasi kapag hindi niya ginawa yun, hindi siya magiging matuwid. Di ba? Kaya nagbigay siya ng parabola eh. Meron siyang inupahan tao. Parable yun eh, ng mga workers, di ba? Meron siyang inupahan tao, ganitong oras ng trabaho. Tapos umupa siya ganito. Lahat yung pinasweldo niya eh. At naging matuwid siya sa kanyang sweldo na ibinigay doon. Dito sa mundong ito, minsan wala sa katwiran pag ang boss mo eh, mag-overtime ka, hindi ka pinapasweldo eh. Sobra ka na sa oras mo, sa trabaho mo. Minsan, take home mo pa yung trabaho mo, labas na sa oras mo yun eh, pahinga na yun eh. Pero, makikita mo, minsan hindi ba yan? Mga tao dito nagpa-practice ng injustice. Di ba? Trabahong kalabaw, ang sweldo mo naman, ay napakaliit, napakakonti. Tapos ang layo-layo pa ng promotion, ay bibigay pa sa... Hindi ka may promote, hindi pa may cash yung sweldo mo, di ba? Nagpapakita ka naman ng kasipagan at patapat ng paglilingkod sa trabaho. Di ba? At minsan nakakaranas tayo ng injustice. Pero si Lord hindi niya gagawin sa iyo. Hindi niya gagawin sa ministry yun. Maraming paraan si Lord para ikaw, parang tugunin niya yung pangangailangan mo. No? Although hindi naman tayo humihingi na, Lord, bayaran mo yung trabaho. Hindi. Mali na kasi kapag gano'n ang kaisipan natin eh. Kaya tayo nagsiserve kay God kasi mahal natin siya. Mahal natin si Lord. At sinusunod natin yung kanyang mga sinasabi. Pero kailanman, mga kapatid ko, tandaan niyo lagi ito, si Lord, hindi siya magpa-practice ng injustice. O ano man yung ginawa mo sa Kanya, maliit man yan, pagpapalain ka talaga ng Panginoon Diyos. Maliwanag po ba yun? Amen? Kaya sabi nga po yan, pinapakita ng Biblia, pag sinabi ng Diyos na hindi masasayang o hindi mawawala ng kabuluhan ang ginagawa mo sa Kanya, sa ibang translation, ginamit po yan sa original ganito eh. It is always remember, nasa isip ka ng Panginoon yung ginawa mo, hindi niya makakalimutan yan, and is always rewarded. Ibig sabihin po, may lakip na gantimpala sa lahat ng ginagawa mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay? At yun din po naman, sinabi rin po ng Word of God, Hebrews chapter 6 verse 19, ang pag-asa nito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa damong kabanal-banalan. So ano ba yung inaasahan mo? Iangkla mo sa puso mo, sa kaluluwa mo, no? At sabi nga kung ganyan, huwag kang magpapadala, huwag kang matitibag sa pananampalataya mo, sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kasi po, kung papansinin natin, may mga warning po si Lord na binibigay po dito. Like for example po, kung titignan natin yung Hebrews chapter 3 verse 12 hanggang 15, tingnan po natin yung context po nito. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyong puso na masama, walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Diba? Binanggit niya yung word na kailangan huwag daw maging masama ang puso po natin. At dumating tayo sa punto na mawalan tayo ng pananampalataya. Sa halip, sabi niya, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. Upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sabay maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatili ka matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Itong sinasabi ng kasulatan.
Kapag narinig na ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Kasi itong word na ito, ang context nito, pinapaalalahan niya yung mga Israelites. Tayo din, kung titingnan din po natin, dati tayong ganito matigas ang puso natin Pero ngayon, binago tayo ng Panginoon, nakaranas tayo ng biyaya ng Panginoon, makinig tayo sa Panginoon at maging bukas ang tinig ang ating tenga sa tinig po ng ating Panginoong Diyos. Isa pang warning dito ng Panginoon, Hebrew chapter 4, beginning verse 1 to 2. Habang nananatili ang pangako ng Diyos sa atin, tayo makakapasok sa kapahingahan, sinabi ng Panginoon. Okay? Pero sinabi rin niya, mag-ingat kayo. Baka meron sa inyo hindi makatanggap ng mga pangakong ito. Sapagkat tulad nila napakinggan din nila ang magandang balita. Ang tinutukoy dito yung mga mananampalataya noon mga Israelita. Yun ang context po Even sa New Testament, maraming mga mananampalataya. Sabi ko na salita ng Diyos, sabi ganyan, mag-ingat kayo, baka meron sa inyo hindi makatanggap ng pangako. Sapagkat tulad nila napakinggan din na magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Kaya napakahalaga po, ingatan po natin yung ating pananampalataya. May mga kadahilanan na makikita natin na pwedeng bumigay ang pananampalataya ng isang tao. Ano po yun? Number 1, error or false doctrine. Kaya sabi po ni Apostol Pedro, may ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong makikigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo malitinag sa inyong mabuting kalagayan. Maraming naglalabasan po maling turo. Mahalaga, huwag po kayong basta-basta bibigay. Lalo na ngayon, marami ng mga teaching ngayon sa FB, di ba? Sa internet, ang daming iba't-ibang teaching sa totoo lang, kung hindi nyo kilala yung mga author na ito, baka isang araw makita natin, niyakap na natin yung kanilang doktrina na kung saan hindi naman salik sa Biblia o sa salita ng Panginoon. At marami noon, mga mananampalataya sa New Testament, na nadala po ng mga maling katuruan. Kaya mahalaga, pero sa akin po mga kapatid, ang payo ko, kailangan paigtingin ninyo yung inyong statement of faith, pag-aralan nyo mabuti yung saligan ng ating pananampalataya sa church. Huwag kayong mangahas na pag-aralan yung mga false teaching at false doctrine. Baka mamaya, wala pa kayong foundation sa puso ninyo, hindi ka pa-grounded at rooted sa Word of God, pagkatapos pinag-aaralan mo doktrina ng mga mali, baka naman isang araw sabihin mo, mukhang tama yata ang sinasabi nila. Mahalaga, meron ka munang doktrina, meron kang foundation sa puso mo, salita ng Diyos. Para sa ganoon, makita mo kung ano yung mga maling turo. Okay? So yun po yun. Pangalawa, temptation of sin. Ayan, marami pong tukso na makikita po natin na kung saan po ang mundo pong ito. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 17, ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong mahiligaw sa 2 Peter chapter 2 verse 20-22 pala. Sapagkat kung nasa kasamaan ng sanlibutan ng mga taong kumilala na kay Kristo na Panginoon at ikapagligtas, ngunit, sabi niya, muli silang maakit ng dating masamang gawain, tuluyang mahulog dito. Ang magiging kalagayan nila masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na idinuturo sa kanila ay talikuran nila ito. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihan ito. Anong kasabihan? Ang aso, pagkatapos sumuka, ay muling kinakain ang kanyang isinuka. Ang baboy naman daw po na pinaliguan, matapos mong paliguan, ay bumabalik pa rin po sa putikan. Ano? Totoo ba ito? Totoo. Nakakita na ba kayong aso na sumuka, kinain niya yung kanyang suka? Totoo po yun. Hindi lamang po suka ang kinakain ng aso, pati dumi ng tao. Totoo po yun. Okay? Ang baboy, natural niya ito, nature niya ito Paliguan mo man yan, gusto niya talaga magdugdug sa puti.
So, ibig sabihin dito, illustration ito pinapakita ni Lord, tayo, ganito dati ang kalagayan natin. Marumi tayo because of our sins. Pero sabi sa Bible, nilinis na tayo ng Panginoon. So, huwag na po tayo magpadala sa mundo ito. Ingatan po natin na huwag po tayo madala ng mga tukso at mga kasalanan ng mundo ito. Okay? At sabi nga po ganyan, panatilihin po natin na tayo po'y maging matatag po sa ating pananampalataya. Pangatlo, trials and hardship in life. Maraming bumibigay kasi mga kapatid ko pag may pagsubok ang isang tao. Kaya minsan, mapapansin ninyo yung mga nawawala sa Panginoon, matinding pagsubok lalo dumarating sa kanila. The purpose, para ma-pressure sila ng gusto at mabalik loob kay God. Diba? Pero yung iba, wala pang pagsubok, bago pa lamang kay Lord, dumadanas na rin po ng trials. Lalo meron talagang trials at hardship. At meron tayong makikita sa parabola ng Panginoon, may mga tumalikod sa Kanya, dahil sa trials and hardship, hirap ng buhay. Pero sabi po ng Panginoon, ang pangako sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na yung daranasin, makinig ka, sabi ganyan, may mga mangyayari po, nagawa ng kaaway sa buhay ng isang tao, okay? At yan isang bilang pagsubok po sa atin, pwedeng mangyari, magdusa tayo, pero sabi ng Panginoong Diyos, ang sabi niya ito, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ka ng korona ng buhay. So, hindi nawawala ang pagsubok sa buhay. Kaya mali yung word na minsan naririnig ko sa mga mananampalataya. Bakit ba kung kailan ako naging Kristiyano, mas lalong dumami yung problema, mas lalong dumami yung pagsubok. Hindi mo nawawala yun. Magpasalamat ka, ngayon, dahil ikaw ay Kristiyano na kung saan tinamaan ka ng pagsubok at mga problema at minsan kahirapan sa buhay. No? Dahil alam mo, malalampasan, mapagtatagumpayan mong lahat nito. Kasi sa mundong ito, kapag tinamaan ng pagsubok, bumibigay. Maraming tao bumibigay, mga kapatid. Naalala niyo yung itong lately mga balita? Ano ba yung anak niya pinatay? Di ba? Itong lady, nabasa ko, yung babae, pinatay niya yung kanyang anak na autism yata yun in case. Pero pa yung tatlong bata yata yun, no? Ano ba yung sunog ba yun? Sinunog niya. Tignan nyo, alam niyo, simple lang po yun. Dala ng kahirapan sa buhay, kaya nangyayari po ito. Hindi nila kayang tagalan. Sa Japan nga, pag nakakausap ko yung kapatid natin, Sister Ay, ang dami mo nagsusisay doon. Totoo po yun, nangyayari po talaga ito. Kasi hindi talaga tatagal ang tao pag tinamaan ng trials. Pag tinamaan ka ng worry, in-entertain mo yung worry, susunod na dating sa'yo depression. At kapag na-depress ka, kapatid, ang susunod, suicide. Kaya totoo po yun. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, magtatagumpay ka sa mga trials, sa mga kahirapan ng buhay, kasi ikaw ay nasa Panginoon. Yun ang advantage natin. Ngayon, hindi ko sinabing mawawala ang trials, wala ang hardship. Meron pa rin po. Pero ang advantage, ikaw ay nasa Panginoon at hindi ka niya iiwanan at pababayaan. So yun po yun. Kaya kung titimbangin natin, ano pong mas maganda? Dati tayo wala sa Panginoon o tayo ngayon ay nasa Panginoon? Okay? Pinaalala ni Paul, ito ang dati nating kalagayan katulad ng mga taga-Colossus. Pero malaki na ginawa sa atin Lord ngayon. So magpatuloy tayo sa ating pananampalataya, huwag tayo matitinag, magpakasipag tayo sa gawain ng ating Panginoon. So tayo po ay tumuhin manalangin. Let us pray. At patuloy po natin ilapit sa Diyos yung ating mga prayer requests sa gabi pong ito. Laging tandaan po natin, 2 at 3 nag-uusap sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan, nakikinig po sa ating mga kahilingang panalangin. Let us pray. Father God, this evening, Lord,
binabanggit ang mga kahilingang panalangin ito na kayo, O Diyos, ang patuloy na tumugon sa lahat ng ito. Bawat isang mga anak mo, O Diyos, na nanalangin sa pangalan po ninyo, kayo po, Panginoon, ay patuloy na tumugon sa bawat prayer request na ito. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na nagmahal, nagbigay ng kagandahang loob at ng malasakit po sa amin. Kaya kami nagpupulit, nagpapasalamat, at patuloy din po na tumutugon ang aming mga kahilingang panalangin. Kasabay nito, O Diyos, ay amin din pong itinataas sa iyo, healing touch for Ariel Caparoso, Lord, Asun Ladera, Sara Paliente, Nenel Di Guzman, Judy Guzman, Hardy Di Guzman, Morena Mopia, Connie de Tu, Inorma Escorel, Romel Agustia, at para po doon sa mga tao na mayroong karamdaman, mga kapatid namin mayroong karamdaman, mga mahal namin sa buhay na mayroong karamdaman, Lord, ay aming pong inilalapit po sa iyo. Maging ang aming karamdaman, Lord, ay patuloy po namin inilalapit sa iyo na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos at mamuna, Panginoon, sa katawang ito. Lord, ito ay templo ng iyong banal na Espiritu Santo, ang bawat katawan ng tao. At katulad ng sinabi mo, sa latay ni Jesus, sa dugo ni Jesucristo, hindi lamang po kami binigyan ng kaligtasan, kundi kami rin po binigyan ng kagalingan. Kaya naman po, Lord God, we declare in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord God, anumang kasakitan ay inyo pong pinagaling sa ngalan ni Kristo Jesus. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. We declare kami po ay pinagaling na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at din po naman, O Diyos, inyo rin pong tugunin ang prayer request ng iyong mga anak. Lord, katulad ng sinabi, pinangako mo sa amin, kung kami sasampalatayang natanggap namin yung aming mga kahilingang panalangin, tunay, Panginoon, mararanasan namin, matatanggap namin ang lahat ng ito. Ngayon pa lamang, nagpupuri kami, nagpapasalamat, sumasampalataya, and we declare, minsan pa, inyo na pong tinugon ang aming mga prayer request. Maraming pong salamat. Ikaw at mong binisyon pagpapala sa bawat isa. O yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa. Iyong pagpalain ng aming sambahayan at iligtas. Iyong pagpalain din po, trabaho, negosyo, pinagkakitaan. Panginoon, ibuhos mo sa kanang pagpapala, sukat, walang kalagyan. Amin pong idinidiklara, Lord God, inaangkin ang may pananampalataya ang lahat ng ito. So may inyong pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at pag-ibig sa banal ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.